Kung babalikan ko yung buhay ko, siguro napanood nyo sa Tony Talks, yung buhay ko, yung mga testimony ko noon, nung galing ako Canada nang bumalik ako dito, napakalayo na pala nung narating ko. From the jeepney, yung kinukwento ko dati na nakatira ako sa jeep, 2 taon, nandun ako nakatira sa jeep. Kinakain ako ng lamok, buffet, itolyukin. Tinitingnan ko yung lamok pala, pag busog nalalaglag na lang. Nalalaglag sa balat mo. At wala na akong wala nang hope yung buhay ko nun. Sinabi ko nga dati, isang gabi, hindi kailangan kong matulog ng lasing kasi para hindi ko maramdaman yung mga kagat ng lamok. Kailangan kong matulog ng lasing para makatulog ako. Kasi yung lamok, hindi talaga tumitigil. Bukas pagising ko, puro freckles yung mukha ko. Ganun kahirap yung buhay ko. One time, dumating ako sa jeep, umiiyak ako, lasing ako. Minumura ko yung Diyos. Sabi ko sa kanya, literal to PI ka kung Diyos ka, patayin mo na ako. Ano silbi ng buhay ko? Kasama ko yung anak ko dun. 2 taon. Natutulog kami ron hanggang 9 o'clock ng umaga, yung alarm clock namin, yung init ng jeep. Kasi hindi ka makakatulog. Ang init nun. Dadaan ka ron sa gilid ng bintana kasi nahihiya kami, nakatira kami dati dun eh. Nakikita kami ng mga kapitbahay namin, nakatira na kami sa jeep. Malalaglag kami dun, kasama ko yung anak ko. Maghahanap na kami ng kakainin. Minsan, kumakain kami, pulburon lang, tsaka tubig. Nakakabaliw yung ganun pangyayari. At alam nyo, kung titingnan ko ngayon yung buhay ko, sabi ko, ang layo na nang narating ng buhay ko ngayon. Yung buhay ko na ginamit ko sa droga, sa kung saang kalokohan, kasama ko yung anak ko. Nung naging artista ako, alam nyo, nung nandun ako sa jeep, ginawa akong artista ng Diyos. Sabi niya, pinaranas niya sa akin maging artista, pero tuminuba ako nun. Hindi pa rin ako nagbago. Nung naging artista ako, mas lalo akong lumala, yumabang ako, dahil nagkaroon ako ng pera, lalo ako nag-drugs. Yun na yung time na nakita niyo ako sa Sogo, tatalon ako. Nawala yung trabaho ko bilang artista. At nagbago ba ako nun? Hindi pa rin. Alam niyo kung kailan ako nagbago? 1.5 years pa lang ako nagbabago ngayon nung pumunta ako sa Canada nung pandemic. Yung ABS-CBN na sinasandalan ko, akala ko yun na yung buhay ko, yung pag-asa ko kasi Monday to Sunday na papanood niyo ako ron, di ba? Wala akong palyay, na high blood na nga ako eh. Nagtatrabaho ko, ang dami kong pera. Akala ko hindi mawawala yung sandalan ko, yung security ko. Pero hindi ko alam magkakaroon ng COVID. Nung nagkaroon ng COVID, nasara yung ABS-CBN, hindi lang nagka-COVID, nawalan kami ng franchise. Nawala yung winasandalan ko. Wala akong pupunta, di na ako artista. Saan ako magpapatawa? Yun ang identity ni Kuya Jobert. Sikat na sikat ka. Best comedy actor ka eh. Magpapatawa ka, yun ang buhay mo. Nagsara. Wala na akong kita. Dinala ako ng Panginoon sa Canada. Naandun ako, nasa isang sulok lang ako dun. Ang ginawa ko, na-depress ako. Inom ako ng inom. Yung girlfriend ko during that time, hindi ko alam. One morning, sabi ko, kasi inom na ako ng inom noon. Lasing ako ng lasing. Bumabalik talaga ako sa dati kong buhay. Papunta na nga ako ulit sa pagdadrugs eh. One time, nagising ako, nakita ko yung girlfriend ko, si Chad. Sabi ko, ba't tuwing umaga nagigising to? Pinanood ko siya, sabi ko, sinilip ko, nagba-Bible study. Binorn again na pala siya habang bumabagsak ako at pupunta na ako, inihila na ako ng kalaban. Si Chad, yung partner ko, na ngayon, asawa ko na. Lahat ng bagay na kinuha sa akin ng Diablo ng mga panahon, kung titingnan ko yung buhay ko noon, nung nasa jeep ako, hanggang ngayon, kasama ko yung anak ko. Yung anak ko noon na warak, isa rin train ko yan, sinali ko sa frat yan, pareho kami, sabay kami ng bubugbog ng tao niyan. At ngayon, yung anak ko, nasa ministry na rin. Kasama ko sa jeep. Si Myron. At ngayon, sabi ko nung nasa Canada ako, Lord, ayoko na mag-artista. Nung araw na yon, nag-decide ako na nakita ko yung girlfriend ko na tumanggap na sa Panginoon at born again. Sabi ko, Lord, ayoko na mag-artista, babalik na ako. Kasi umakyat ako, umiiyak ako. Tapos habang umiiyak ako, nagdadas ako, Lord, ano na gagawin ko? May nag-message sa akin, si Kuya Rani, hindi ko makakalimutan to habang umiiyak ako. Sabi ko, Lord, paano ako babalik sa'yo? Sabi niya sa akin, bro, hindi mo ako kilala.
Inimpress ka sa akin ni Lord. Tapos nag-reply ako, bro, sandali lang, nasa CR ako, sasagot ako sa'yo. Sabi niya, alam mo ba, 100 message ko, ikaw lang ang sumagot. Iyak ako ng iyak. Nung araw na yun, pinag-pray niya ako, tinanggap ko ang Panginoon ulit, nireset ko yung sarili ko. Sabi ko, Panginoon, from now on, i-give up ko na yung pag-aartista ko. Ayoko na mag-artista, gamitin mo na ako. Nung tinanggap ko ang Panginoon ulit sa buhay ko, sabi ng Diyos sa akin, ngayon, tinanggap na, bumalik ka na sa akin, anong gagawin mo rito sa Canada? Wala kang gagawin dito, Jobert, umuwi ka sa Pilipinas. Mag-showbiz ka pa rin. Nasa showbiz ako ngayon. Meron ako isang show. Sabi ko, ba't pa ako mag-showbiz? Dinala ko ng Panginoon doon, alam nyo, sabi ko, ang hirap maging Kristiyano. Lalo na pag nandun ka nasa trabaho ka namin, pagtatawa ng kalala na yung mga kasama ko sa inuman noon. The 24 hours na umiinom. Sabi ko nga kay Pastor Jan, alam mo, Pastor Jan, sobrang tindi pala ng impluensya ko sa showbiz. Kasi yung mga kasama ko nagiinuman ng 3 araw nung nagbago ko, sinuko ko sa Diyos, hindi na sila tumatagal ng 3 minuto. Pag umuwi sila. At nakita nila na hindi ako umiinom. Alam mo, sabi ko nga, bakit hindi ka na umiinom, bro? Ba't hindi na ako umiinom? Ba't hindi na ako nagda-drugs? Hindi na ako nagsisigarilyo? Ba't hindi na ako nagmumura? Hindi na ako nakikipag-away? Win-workshop ba ang pagiging Kristiyano? Hindi. Dahil ngayon, pinili ko nang gawin yung gusto ng Panginoon sa buhay ko. Mahirap maging Kristiyano. Mahirap pero masarap pag alam mong nabubuhay ka sa will ng Panginoon. Sabi nga ng mga tao sa akin, Kuya Jobert, ang ganda ng testimony mo sa Tony Talks, na-encourage ako. Sabi ko, bro, hindi araw-araw Tony Talks. Hindi araw-araw ganun kaganda ang buhay ng Kristiyano. Bukas, pag nagmaneho ko, mabangga ka lang, ma-challenge ka lang, doon ba nang gigigil ka? Gusto mo na naman mag-beast mode. Araw-araw, isinasabuhay ang pagiging Kristiyano. Minsan naiiyak ka, sabi nga, ang repentance, hindi nakikita sa pag-iyak. Ang repentance ay nakikita sa binagong buhay. Palagi ako naiiyak pag binabalikan ko yung jeep. Saan kami nakatira ng anak ko, sabi ko, pinaranas ng Panginoon sa akin na tumira sa jeep, magutom, at yumaman, magkaroon ng ngayon, nasa Canada, may bahay, asawa ko, para ma-realize ko na, hindi pala yun ang talagang kaligayahan. Ang kaligayahan ay pag nakasandal ka sa Panginoon. Pag nakasandal ka at hindi ka natatakot, sabi ko nga, sa interview sa akin, sabi, kaya mo mamatay dyan sa paniniwala ko. Kaya ko mamatay din sa paniniwala ko dahil dito ako masaya. Dito ang buhay ko. Pag tinatanong ako, ano ba si Kristo sa buhay mo ngayon? Si Kristo ang lahat sa akin at araw-araw gagapangin ko siya. Ahabulin ko ang Diyos kung anong gusto niya sa buhay ko. Minsan madadapa ako. Minsan nalulungkot ako pag hindi ko nasusunod ng Diyos. Pero yun ang significance ng cross sa buhay natin. Lalapit tayo sa Diyos, hahanapin natin siya, uunahin natin siya. Kasi kung hindi, magiging isang banana split lang tong show na to. Itong testimony na to, sabi ko, every testimony is powerful if you make Jesus Christ your testimony. Hindi lang dahil artista ako, kayong lahat magagamit. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hinayaan niyang maging ganun yung buhay ko para dalhin niya ako rito. Ang saya-saya ko ngayon. Sabi ko, 1.5 years pa lang ako nasa Panginoon, parang ang dami ko nang ginagawa sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sana noon pa. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Di ba mayroong mga nahuhuli, may mga nauuna? Nagpapasalamat ako sa Panginoon lagi. Kasi ginagamit niya ako. Wala namang kwenta yung buhay ko eh. Dati akong adik at araw-araw magiging makasalanan ako. Kung hindi ako sasandal sa Panginoon, walang kwenta tong testimony ko kung wala si Kristo sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang anak ko nandito, patuloy ding hinahanap ang Panginoon. Hindi ko gusto kong baguhin dati. Ito alam ba, bago yung pumasok sa center, muntik pa kami magsuntukan yan. Dahil gusto ko siyang magbago. Pumasok ron. Pinipilit ko siya. Nag-away kami. Natakot ako eh. Pumalag eh. Pumasok ako. Sabi ko, hindi ko lalabanan to. Panginoon, ayoko nang gawin yung gusto ko sa buhay ko. Umiiyak ako ng gabi. Nung umalis siya, dati gugulpihin ko yan. Pinabayaan ko. Kinabukasan, lumapit ako sa kanya sa beach kasi nawala eh. Nawala eh. Niyakap po, sabi ko, May, patawarin mo ako.
hindi pa uli ang lahat